Vas-y. Apa vas-y? Un bébé devant. Franchement, c'est un délice. Ah, j'adore. Sarap. Si Cyril serait content aussi, ça vient. Ito sa akin. Kaya lang namimiss namin si Sam kasi wala dito si Sam. Ah, c'est bon. Ng asin bago natin putuhin, no? Kasi niwayan ng ganyan. Kasi parang naggagawa ng Jude Orange. Pero linalamig ang bututoy. Ha? Linalamig ang bututoy mo, no? Bututoy est froid. Cold. Sabi niya, Cold. maybe you can go ang Philippines, ha? Alon, ha? Elle veut essayer de quelque chose, mais je ne peux pas. C'est quoi? Non, je peux pas. Vas-y. Non, c'est pas joli. Vas-y. Okay. When it's too much cold, you know, after you have a maliit hari. Hindi niya naman maintindihan yun. Natutunan niya kasi bututoy ari. Bututoy. Lagi niya ako linaloko. Maliit. Maliit daw yung, pag malamig daw, maliit ang ari. Buo talaga to. May pagkabuo. May pagkabuo. Mainit na mainit yung kawali. Tapos 10 minutes po yung bandang balat niya, no? So, dapat mainit na mainit. Yan, yung asin. Ganun lang po yung ano. Sa atin po walang, alam ko kung meron sigurong frozen na mag-root ka na. At tanongin niyo po ako kung paano yan kuhanin, hindi ko po alam. Kasi dito ganyan lang po ginito. So, 10 minutes yan. Kasi kinakain din po siya bloody kasi red meat po yung ano, yung meat ng ano, yung duck. Red meat. So 10 minutes, tas pag inano niyo po 5 another 5 minutes. Yan na po yung ano. So, babalik sa din natin. Lalamigpit lang. So, dapat medyo maanghang yung ano natin. Lagyan ko ng konting saba ng ano ito, oil nito. Masarap yung oil po ng ng duck na po. Masarap po yung may nabibilin din ng gano'n. Isang kaya niya yung ubusin. Yung isang ganyan. Siguro bigyan niya rin ng ilang hiwa yung tatay niya. Ako naman po ay pahunod. Yung mga gusto nila, sabihin ko, ay, hindi ko yung gusto. Alam mo na pag nanay ka, pag ano gusto ng mga anak mo, sabihin mo. Ganun si mama dati. Lagi po siyang huli, pagkakain. Kuha niya lang. Yung mga ayaw namin. Kaya, mahilig po yun sa ulo. Yung part na ayaw namin, yung sa tulak. Ako ganun din. Pero paborito ko po. Paborito ko po yung nasa tulak. Si mama ganun din. Kasi, kung ano yung kinakain, hindi kinakain ng mga anak mo, ng asawa mo, yun ang mapupunta sa'yo. Tapos magiging paborito mo na rin, diba? So, may mga makaka-relate sa atin yung mga anak. So, yan. Bon appetit po lahat. Bon appetit po sa lahat. Ayan na po yung ating mag-get ka na. Na malamig.
na. Ayan po yung pangalawa nating Christmas tree. Pumuputok. Ayan na naman. Putok talaga. Pagkalamar. Putok siya. Putok. Sige, putok ka pa. Ayun na po. Yan, sa kusinang magulo. Pataisin natin yung, mga tais ng kupo. Ayan. Alam mo, malaring ako sa tatay ko. Papak po kasi mahilig sa taisan. Alam mo po ako kung ano yung mga nakaginis na lang ko nung nasa Bicol. Ayun din po yung buhay-buhay ko dito. Hindi po tayo nagbago. Ito, nabili ko po ito sa flea market ng 50 cents. Yung isa 2 euro, pero ito 50 cents ko lang nabili. At hindi pa ako nang nakakabili sa, sa market. Wala akong nakita. Na yung talagang yung parang Carrefour. Wala pong nabibiling ganyan sa mga talagang bilihan sa grocery store. Siguro sa larong mga yung mga sa equipments na po. Pero wala talaga akong nakikita. Kaya pagka nag-flea market ako at may nakita ako, bihira din po. Sambahan lang. Pag nasambahan mo, bilhin mo na, lalo na kung mura. Pag mahal naman, mga 5 euro, wag mo nang bilhin kasi nataga ka na yan. Alam si Manay, ayaw magpataga. Ba't ka magpapataga, di ba? Pati ka naman pumupunta sa flea market. Kukunin mo lang talaga pag gustong-gusto mo na as in bihirang-bihira mo makita. Pero kung ano naman, lagi kang nag-flea market at makakasalubong mo yan. Walang may buto. Ayan, may buto siya. So, kailangan natin ng mag-ano po tayo. Itong magandang adobo. Hindi na ko po itong makita. Kailangan i-order ko dun sa mga kulay ko na po. Pwede naman po kasi ano tayo dun? Spoiled. Yung 3 colleagues ko na butcher, spoiled ako na pag may ino-order po ako, nako talagang, Timmy, andyan na yung order mo, ha? Ano po sila? Kasi alam mo naman, pag nag-work si Manay, ay talagang, hindi pa ako nag-break time. Laging nasa work. So, sila, nag-break time kasi naninigarilyo po yung mga, halos lahat naninigarilyo. Diyos ko niyo. Sabi ko, kababata pa po. Tapos yung isa kong kulag, halos kasing edad ni Frank, mas matanda lang ng konti kay Frank. Grabe po naninigarilyo, chain smoker. Tapos talagang lagi siyang ubo ng ubo. May tama na po yung lungs niya. Yung air sacs sa lungs niya. Medyo konti na lang siguro. Pero wala kang magawa. Sige pa rin. So, dadala po ako sa kanya ng bumbong ng candy na po. Yung Recula. Bumbong ng Swiss. Sabi ko nga dati, hindi siya nag-smoke na, hindi yung nagbe-break time din, gaya ko, no? Kasi may edad na rin. Ngayon nalata ako na hindi na siya naglalagay ng patch. Na-allergy kasi siya, dito kasi may exist na parang may patch na po, lalagay mo yan sa braso mo. Tapos parang hindi ka mag-crave na mag-smoke. Ang nangyari po sa kanya, last year, parang, dami siyang, nagka-allergy siya. Parang butlig. Yung parang namamantal, ganon. So, siguro kaya siya nag-stop. Ayan. Habang nagluluto, na yung chismis ni Manay. Pero hindi yung chismis po, totoo po yun. So, baka po may mga, viewers. Mga konti nating viewers na tawag nito, mapulot na konting, experience ko lang po. Lahat pong sinasabi ko, experience ko po kasi ako po hindi ay
Hindi pa ako nagsisinungaling kasi takot ako sa karma. Kaya lahat nung sinasabi ko, it's the truth na po. Takot akong maging... Minsan gusto mo na rin maging... Hindi ka... Ayoko po yung nakakalamang ako sa tao, yung gano'n. Parang principle ko sa buhay na, I mean, in life, isang beses ka lang mabuhay dito sa mundo na people will remember you as you are na po. Na ganyan na yung ano mo, simple ka lang, na wala kang pinagtataniman ng galit, na ganyan-ganyan, pinagsisilosan, no? Mahirap po kasi yun, ako. So, basta go on with your life, happily, mas maganda pa po yung simple lang ng buhay. Na wala kang inaanuhan na po. Pinagsisilosan, wala kang ganyan. Kaya kami, mo lang sila. Minsan, linuloko-loko ko lang din siya, pero wala yung sa akin. At alam ko namang ano siya na po. Anyway, ayan. Aanuhin po natin to. Hindi ko na siya gaya ng dati, lagi kong pinapakuluan muna, no po. Parang ngayon, didirection kaya natin to. Pakuluan muna natin. Yan ang tanong ni Manay. Pakuluan muna natin. Natin. Mas maganda po kasi yung gano'n. Natatanggal yung mga dugo-dugo na po. So, ano lang yan. Mabilis ang kulo lang yan. Basta lang matanggal po yung unang sebo na po. Ayan. Both Osh po, si Osh po kasi ay ang daming exams na po. Kasi nasa last year po siya ng kanyang, iba po kasi dito yung mga sabi-sabi na po. So, French po yung mga ganyan-ganyan. So, parang magmamaster po kasi si Osh. Last year niya ng parang, ba tawag nun? Licence ang tawag nila dito. But, so, pag nag-continue po siya, it's either na change po siya ng school. So, parang pupunta po siya sa parang higher school na po, na university. So, meron pa rin po sa Montpellier. Pero, ganun pa rin po, kailangan niyang dito po kasi is that hindi kayong pupunta doon sa university. Parang magsasubmit ka lang by internet na po. Tapos sila mag-choose sa'yo kung meron po silang tawag nito, bakante or according to your grades din siguro. Kasi dito lahat po yung inuuna nila kung resident ka doon, kung doon ka, parang ganun po yung nangyayari. So, but after, si Osh naman po ay medyo mataas yung mga grades niya. So, tingnan natin kung by grades yung kukunin nila. Then, after, mayroon din sa Paris. Kaya lang sa Paris, ang mahirap po ay maghanap ng apartment kasi sobrang mahal po doon. Hindi natin kaya doon. So, tsaka magulo sa Paris. So, sana wag siya sa Paris. And then, after, marami pong school. Then, pwede po siyang bumalik, yung second year niya ng masters, pwede po siyang bumalik ng 1 year again sa China na po. So, ganun din, kailangan mapili siya kasi hindi lahat konti lang po yung, syempre, last year nang pumunta po sila, 10 lang silang nakuha. So, kumbaga, chino-choose lang talaga yung may mga good grades, siguro yung may mga points din po. So, si Osh, almost 1 month lang hindi nakaka-uwi. Gawa ng talagang sagaran po yung pag-aaral niya. Kasi pag umuwi siya, syempre, kasama namin, hindi siya masyadong 100% na nakatutok sa pag-aaral, sa pag-revise na po. So, sa tawag nito, dami pa kasing kailangan niyang i-memorize na mga characters na Chinese. Medyo mahirap na po ngayon yung kanyang lessons na po. So, pero baka bumalik siya daw next week na po kasi yung last na exam niya is parang scientific something lang, medyo mas madali daw yun. So, ano pa rin siya, mag-aaral siya dito, but at the same time, gusto niyang pumunta na ang Junquera sa Spain no po. Kasi gusto niyang, mas maganda po kasi maraming bilihin din doon na mga mura-mura, mga pabangong mas mura. Kasi dito sa France, mayroong ganoon din na parang bilihan ng murang pabangong at mas marami sa Spain.
But then, very, very careful ka lang. Sa butik nyo po yun bibilin. Kasi kung sa mga kalye-kalye lang na basta-basta, baka fake po. No? Kasi ang daming fake sa Spain. Marami pong fake. Parang, dito kasi sa France, hindi ka pwedeng magbenta ng fake. Kasi malaki po yung multa. But then sa Spain, makita nyo po sa Barcelona, madami pong nagbibenta din ng mga Louis Vuitton, mga ganon, na fake na po. So, kasi sa France, pag nahuli ka po nun, ng custom, na may binili ka, pag gamit mo, hindi ka nila sisitahin. But then, pag nasa bagahe nyo yung mga fake, kasi pwede mong ibenta or something, pwede ka nilang hulihin na po. At malaki po yung multa nung ganon. So, yung mga magdadala ng ganon-ganon sa France, mag-ingat na lang po. Kasi medyo mahigpit po yung French law sa imitation na po. Yan po yung mga new dito sa amin bahay. Ano lang po, ganyan-ganyan lang yan. So, hugasan lang natin yan yung sebo na po. Tatanggalin lang natin yan bago natin adobuhin. Nakita ko lang din yan, ginagaya-gaya. May time po ako, pagka wala akong work, yun, may pinapanood din po akong, ano po yun, tagayunan na Chinese. Ang galing niya po magluto. So, may mga technique siyang, minsan kasi gaya po, tumaya naman si Manay Timmy. Yung mga iba, palpakis. Kaya pag sabihin mo yung minsan may sinasabi sila yung sa pagtatanim. Nako, marami pa akong ginaya, palpak. Minsan mas maganda pa po yung yung gaya nga sa roses yung in-explain ko na po. No, dami kong ginayang ganon. Nako, wala pong tumubo. Kaya hindi ko na pinakita dahil walang tumubo. Pero tuloy yung sabi ko nga yan, yung tinusok ko lang. Ngayong end October na po yan kasi syempre parang weather's changing na po. Minsan, kahapon nakala mo is parang spring dito. 25 degrees with the sun na po. Pero paggabi yung lamig. So, yung mga ibon, nalilito sila. Hindi na alam kung winter, ano ba. Kasi pagka may sun sa amin, talagang mainit na po. Kala mo, naka-t-shirt ka lang, naka-short na po. So, yun nga, tumubo yung roses. Tinuldo ko lang yun. Kaya sabi ko nga, minsan mas, ano pa yung, hindi na kasi nila sinasabi lahat kung ano yung technique nila. May mga nilalagay siguro silang something, hindi naman nila sinasabi. So, kailangan pag nagturo kasi magtuturo ka ng ng bagay-bagay. But kailangan lahat 100% sasabihin mo, diba? Kaya yung si Ka-Farmer no, nag-click po yung niya, yung paglilitsyon kasi wala po siyang lahat ng technique niya, sinabi niya na po. So, wala kang, kung gusto mong mag-share, gusto mo talagang matuto yung ibang tao na po, kailangan i-share mo lahat. Hindi po yung patumpik-tumpik lang. Yan. So, tanggal-tanggalin ng tubig. Pertik-pitik na naman. Alam mo yung pertik-pitik sa Bicol. Yan. Minsan may mga padanggit na Bicol si Manay Timmy kasi Bicolano talaga. Di mo matatanggal sa dugo. Kahit French ka na. Nakakatawa kasi minsan, si Frank, nag-aaral kasi si Frank kasi gusto niya pag uwi na magaling na siya mag-Tagalog. So, sige niyang adal. Kaya lang yung, siyempre yung application na pinag-aralan niya, minsan, talagang yung Tagalog baul Siin. Galing sa baul. Lagyan mo po yan ng sugar na po. Yung sugar dito na kwadrado. Arte-arte. Yan. Lagyan ko po ng gloves. Yung gloves kasi, yung iba baka hindi gusto kasi pag nakain nyo yan, iba talaga yung lasa. Pero malaki po yung binabango niya sa karne. Nakaka po siya ng uwi po kami ng June, yung hindi pa alam na so June po kami uwi. So, medyo excited na. Sama yung dalawa, syempre, hindi magpapaiwan yung dalawang bata.
Kaya nga po din kami uwi kasi gusto nilang sumamang dalawa. So, yan. Ito po yung kawaling mabigat to. Si Frank, pag inuhugasan to, sabi niya, bigat na ng kawali mo. Para po maganda. Pag ginanyan niyo po, tingnan niyo po, walang parang, maganda po yung, niya, yung sauce niya magiging walang mga malinis. Pagka pinakuluan niyo ng, isang beses lang, kasi hugasan niyo na po. Ayan. So, aanoyin muna natin yan. Ganyan yun. Tapos lalagyan ko po ng oyster sauce na po. Kasi ang bango po ng oyster sauce. Dati hindi ko ginagamit yan. But now na, nung kumain po kami sa Chinese restaurant, tinanong ko po yung nagluluto. Yun nga daw. Oyster sauce nga daw po. Ang nakakapagtabango. At yung sesame oil. Mahilig po kasi yung mga Chinese sa sesame oil. Medyo mahal lang po siya. But then, pagka po kayo. Si mama ginagamit din yan. Inanaw muna nila yan po. Pinapainit. Tapos yung pagka po kayo ng fish na by vapor. Tapos yun po yung last na ilalagay nila. Yun, kaya iba yung ang bango. Yun po yung ginagawa ni mama. Yan. So, lalagyan natin yung oyster sauce. Ito na ba? Sinagod. Dito yung oyster sauce. Bukad-bukad. Si Sam kasi, paborito niya to. Yung parang pork steak na adobo na po. Paborito ni Sam. Actually, paborito lahat. Paborito ng lahat. Tapos, siyempre, ito pong sauces natin. Mix yan ng light and dark soy sauce na po. Minimix ko na po siya. Ayan, nagyapay na natin kasi lalagyan natin ng konting water kasi gusto natin yan lang palambutin ng konti. Palambutin. Papahinaan natin. Ang konti lang po. At lalagyan natin ng kasi sa po, panghahapon lang po siya. So, dito siya kakain. So, kailangan ko na pong magluto. Kasi, 11 po yung kakain. 12 po siya alis kasi 1 o'clock yung pasok niya sa school. Yan na yung natin. Nagsampay po ako sa labas. Mamaya, po tayo. Bisitahin natin yung garden. Diyos ko. Pose na lahat. Tigoks na lahat. So, medyo mahangin today. Gusto ko sana pong ayusin ng konti. Kaya lang, sobrang lamig. So, ayan. Lagyan ko po ng, sibuyas. Yan po kasi nagpapabango niyan. Parang pork steak style. Ayan. Tapos mamaya lalagyan po natin ulit yan pag malapit na siyang maluto. Masarap kasi yung maraming sibuyas. Okay, tinapos ko po to. Ayan po yung pangalawa nating. Mas maliit po to. So, ginawa ko po to sa Reunion. So, malapit po kami sa dagat. As in, katapat namin yung dagat, no?
yung military camp namin noon. So, tingnan ko po, makakakuha ko ng mga pictures, papakita ko po sa inyo. So, yung katapat namin dagat, so 20 meters lang kami, parang may daan lang na road, then after that, na dagat na po. So, kita namin yung mga nagta-travel na hunchback na whale na po na papuntang Africa. So, nagpa-pass by po yan every year sa Reunion Island na po sa mga almost 1,000 din na hunchback na may mga baby. Papunta po sila ng Africa. So, dadaan po yan ng Reunion Island. So, during, July, August na po. So, end of June, meron na. Hanggang August yan po yung makikita nyo po yung mga hunchback na whale na papunta ng Africa. So, doon ko po yan kinukuha yung mga mga driftwood. Tapos, tingnan nyo po yan. May kinat din ako na, na maliit para bawat branch merong maliit na ganyan. Ayan. So, medyo pininaano ko to. Kaya lang medyo tumatabingi kasi sobrang bigat kasi hindi ako makakita ng yung sa middle na na steel na medyo mas siya mas matibay na po. So medyo nagaganon siya. So may tali yan doon. Tinanggal ko po yung painting diyan at linagyan ko ng tali. Yan, di pa rin po ako tapos. So yung mga bibigay ko kay Ate Jinky, nadali namin sa June. Binukod ko na po siya kasi makakalimutan ko po yan pag uwi ng June dahil hindi Christmas holiday. So more on ganito yung binigay ko sa kanya. Kasi may mga bata pa sa bahay. Naman mga anak ni ka-farmer, mga bata pa, para kahit mahulog po yan ay hindi mababasag. So, pag medyo malalaki na sila, pwede na si Tita Inky na maglagay ng yung mga ganito, mga glass na na decorations. Kasi to yan, mababasagin. Mayroon nga akong nabasag na isa. Kasi, syempre, dumulas sa ko po sa kamay. So, pero pag may nakita po ako na na crystal, yung mga pampinang crystal, bibilang ko po siya. So, bira po kasi yun. Pagka may nakikita ko, binibili ko. But, yun nga, sasabihin ko sa flea market, pag may nakita ka na gusto mo, bilhin mo na kasi it doesn't mean na next time meron na po. Kasi yung mga tao lang yan na empty ng kanilang mga garahe, ng mga namana-mana nila. So, yun po yung mga binibili natin na dahil sa mahilig po tayo sa mga sa mga lumang bagay-bagay. Dahil minsan mas matitibay po sila. At syempre, attracted ako sa ganun. Kasi syempre, sabi ko nga, kanya-kanyang hilig yan. Yung mga ibang tao, mas gusto nila yung contemporary na Yung iba naman talagang mga old na. So, hilig-hilig po talaga yan. So, ayan. Medyo malumlum po today. Pag nakita nyo po yung labas, mahangin na konti. At si Frank may palit po kasi kami ng 4 wheels ng namin ng gulong. So it's sa France po almost 600 euro yon ang bayad kasi pupunta kami sa north. So medyo used na yung gulong niya. Sabi niya kailangan palitan natin kasi makikita niyo po yung dadalan namin. Ako sa sobrang kadaldalan. Dadan po kami kasi sa middle of the France. So parang po yun, dadaan kami ng mountain. Kailangan niya pong bumili ng something na ilalagay sa kanyang wheel kasi it's obligatory na magdala ka ng ganyan kasi pagka may mga snow, pagka na checkpoint ka na wala kang ganyan, malaki din po yung penalty na po. So, pag papupunta po kami ng kila Ma'am Indad, marami pong tawag nito, maraming daan po. So, dito po ay expressway. Almost siguro ang kakainin sa expressway, yung toll gate is 300 yata. Parang 300 euro. Ganun kamahal po. Pag pupunta ka ng south, papuntang north. So, almost siguro balikan namin is kasama na yung gas. Siguro mga 500 din, no?
So, parang 300 yung toll gate balikan, then after yung gas mo. So, almost siguro 500 to something din yung gastos na po. Kasi ang mahal po ng toll gate dito sa France. Sa Spain, parang tinanggal na nila, but then, sana nga dito sa France, tanggalin nila, pero hindi siguro kasi medyo, magkaroon ng problema yung economy ng France, gawa ng, ewan ko na, naman politics, hindi mo rin alam kung ano nangyayari, no po. Anyway, para hindi tayo mapalayo. So, yung dadaan namin is straight to kay Ma'am Inda. Dadaan kami ng Paris, outskirts ng Paris. So, may dadaanan kami na medyo, ano po, may tao. Po yung for yung pumpye, naghihingi po kasi sila every year ng, yung may binibigay po silang calendars, tapos magbibigay ka ng konting money, no? So, 10 euro po yung binibigay namin. Pero hindi yun. Marami po kasi dito yung mga, how do you say this one? Légion de Voyage. Yun po yung mga taong, parang that time is gypsy na po. So, dito sa France, medyo may bad reputation sila kasi pagka yung may mga caravan po sila, usually si Frank sa work niya, marami pong mga magnanakaw. So, hindi naman, I mean, it's proven kasi si Frank sa work niya na marami pong ganon. Usually sila yung nagkakos ng problem pagka mayroon pong mga ganon. Yan, ang ginagawa po nila, minsan, nagre-repair po sila ng mga bahay na empty, no, during summertime, during Christmas, kasi alam nila yung mga tao ay umaalis na po. So, kaya nga kami lahat, yung paligid ng buong bahay, may detector yun na light every night, then camera, na hindi naman nila alam siguro yung hidden camera namin. At mayroon po kaming, nakikitan po namin agad yung may pumapasok. So, natatawagan namin agad yung gendarmerie ng po. So, pag ganon. So, yun po yung maganda kasi in-install yun ni Frank all over the property ng bahay. Na kahit saan sila dumaan, mayroon pong nagdi-declench po yung alarm namin. At nakikita po namin kung may taong pumapasok. Kasi may pumasok na po last summer, 3 years ago na po, nung pumunta kami sa Pinas, nakita namin agad, so tinawagan agad ni Frank yung, yung gendarmerie. Anyway, yun po yung mga, bago namin, kasi dati kami nasa military camp, wala kaming problema sa gano'n na po, nakabukas lang yung bahay namin dahil wala namang pumapasok. Anyway, pagka yung bahay nyo ganyan na, maraming kumakatok, maraming ganyan-ganyan, so you have to be very careful kasi kahit dito sa France marami ding mandurugas. Lalo na po sa matatanda. Minsan sa matatanda, yung mga solong, mga, widow, ganon. Yan po yung inaano nila. Parang tina-target nila na po. Yan. Ano pa ba pwede kong mga advice dito? Kasi napapadaldala na tayo. Yung niluto natin. So, yan. Pag konti po yung, wag nyo pong lalagyan ng madaming tubig. Para yung sauce na ganyan. Yan. So, pwede pa rin yung lagyan ng konti. Medyo mataba din ng konti na po. Lalagyan po natin yan ulit ng medyo maanghang. Lalagyan natin yan ng pangpaanghang. Kasi mas mahilig po kami sa medyo spicy na konti. Yan na siya. Po yung yung linuto natin. Nilagyan ko yan ng siling galing pa sa garden natin na po. Mga last na sili natin. Hindi ko pa naasikaso. Buti na lang last year madami tayong sili. Yan. Hindi ko pala nalagyan ng suka. Anak ng pating talaga. Kaya sabi ko parang may kulang. May suka pala. Nakalimutan natin lagyan. Kasi syempre, kailangan ng suka yan. Talang pating. Sabi ko parang may kulang. Yung lasa. Yan. Lagyan ko po ng bok choy. Para wow. Mawawaw na naman ang sarap. Hindi tayo sa gulay. So, last year hindi po ako nagtanim ng kale. Pero yung kali po na choux, masarap. Yan. Pwede yan sa paso. Pero ito po bok choy, binili ko lang yan.
Wala.